What's up, guys? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Happy Friday, everyone! Yes, weekend na. Wala naman tayo masyadong topic. Kwentuhan lang to ng anything, everything under the sun. So, dyan lang kayo. Stay tuned at magandang gabi. Alright. So, wala naman tayong topic ngayon actually. Kasi wala naman bago din. Nag-aabang pa rin naman tayo ng mga kung anong mga lalabas sa mga updates. So, habang tayo ay nag-aabang ng mga updates, mag-quick kwentuhan naman muna tayo. So, ilagay nyo lang dyan yung mga tanong nyo para mapag-usapan natin. Okay? Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. My name again is Carl. And yeah, welcome again sa ating live stream. Friday night. It's Friday night. Sagutin natin to si D. Harry. Wala daw hype sa Isabela ngayon for MUPH. Confirm ba na yung nanalo dun sa Bambanti Festival ay siyang magko-compete for Isabela sa Miss Universe Philippines? Confirmed. Aaron, did you watch Queen Isabela? Hindi siya full na napanood ko. Nadadaanan ko lang dito sa TikTok. Tapos yung nanalo nga. Inanalo, siguro siya yung deserving. Hype siya eh. I mean, marami siyang fans during the mismong competition. Pero hindi siya yung katulad ko compare kay Jarina Sadu. Iba kasi si Jarina eh. May something kay Jarina compared din sa winner ngayon. And then, wala naman silang announcement pa or final kineso na ilalaban siya sa MUPH. Same with Jarina last year. Yung nanalo si Jarina, hindi rin naman in-announce yun agad eh. Na tie-up ang Bambanti at MUPH. Pero yun nga. Baka sooner or later, magpirmahan na rin sila ng contract or ano man. So kung magpirmahan, tas yun, magkaayos sila, baka siya din ang ipadala. But so far, yeah, okay lang. She's okay. Baka siya yung malakas doon. Kaya siya yung nanalo. Kay Pampanga, gaya ng topic natin last live natin. Si Hetland. So far, nandun pa rin naman yung hype ngayon kay Hetland. Hanggang ngayon, trending pa din siya. Yung mga picture niya, ini-edit kasama ng ibang mga wins for the MUPH. Yun, pinagkatabi-tabi na. Sa kanya sinasabong yung mga ibang mga girls ngayon for the MUPH. So marami pa rin naman tayo habang iba pang mga girls. Lalo na yung mga comebackers kasi papangalanan na rin sila very soon. So tingnan natin. JQ, wala bang big names na nagre-reveal? Nasasali no? Wala pa actually. Bukod dun sa mga confirmed na mga repeaters or mga may tatak na yung names like Imelda Schweighardt, Ashley Subihano. Other than that, wala pa. Pero itong mga last week of January, next week, mag-start na rin yan. I-reveal isa-isa yung mga inaantay nating mga big names actually. Sa Cebu na lang eh. Yung Cebu na lang eh. Yun. Siguro yung Cebu na siguro yung big name siguro. Julian Empimo, Iliana Marie Aduana reposted if she is to join again Miss Universe Philippines. Again, hanggat hindi natin siya nakikita sa finals or alam mo yan, walang confirmation, walang post, or hindi siya magpakita dun sa signing of contract, and then walang Ilianang makikita. Kabuata, nagtan ka ba? Nung last week of December, Christmas season, nasa Boracay kasi ko, tapos nagpaitim ako ng todo. Pero bumabalik din kasi yung kulay ko. Hi kuya, di na ako late.
Sabi ni Sander. Yes, hindi ka na late. Guys, sa mga viewers natin, magandang gabi. Happy Friday night. Wala tayong topic ngayon. So, quick catch up lang tayo, kwentuhan. Kahit ano, kung anong gusto nyo i-chika dyan. Kasi wala naman din updates ngayon. Nag-joke si Charina sa isang video na she's planning to join Binibining Pilipinas. Sabi ni Aaron. Go join lang ng join habang bata pa. Archangel Ralph. Ang gusto kong comeback queen Malaatisa last year. Yung walang sabi-sabi, apply agad. Walang pabitin. Correct, di ba? Yun nga yun lagi natin sinasabi. Kung sumali na lang. Sali na lang ng sali, huwag nang umetches-etches pa yung may mga pa-video pa, ganyan. Yun. Baka si Iliana na yung comeback queen na walang sabi-sabi nag-apply. Sabi ni JQ. Tingnan natin. Reyna des Pilipinas. Hello, Carl. Hello. Ano masasabi mo kay Peking Doctor? Hindi ko alam. Hindi ko kilala yan. Sino kaya pwede sa MU this year? Yung manlalamon sa Puerto Rico. Wala na nga daw Puerto Rico. Ay, bad. Kinansela na ang Puerto Rico. Based on sa last update. Diba? Pero malay nyo, bumalik nga, no? Pero wala nang Puerto Rico. Thoughts nyo po sa Miss World 2025 at kay Miss Bukidnon. Actually, walang recall sa akin si Miss Bukidnon. Miss World 2025, nasabi ko na rin yung top 6 ko during the last live ko. As of now kasi, ang last segment na pinaglabanan ng mga Miss World ay yung BWAP nila, Beauty with a Purpose. So, sino-sino ba yung mga nanalo dun sa Beauty with a Purpose? Search natin. PH 2026, BWAP. So, after nitong BWAP, ang susunod dito, top model na. Magkakaroon pa ata silang top model by next week and then charity gala. Then after noon, wala na. Finals na. Ngayon, kung titimbangin natin, saan ba kukunin yung scores ng mananalo dito? Kasi wala naman silang mga activities na mga mabibigat bukod dun sa BWAP winners. Pero hindi naman ibig sabihin na porket napili ka sa BWAP, ikaw na yung mananalo. Pero syempre, malaking chunk pa rin yan ng puntos mo. So, sino-sino ba yung mga naging BWAP winners doon nakaraan? Marami sila actually. Nag-head-to-head na rin sila. Nito lang din, nag-head-to-head na sila. Pero ang nangunguna talaga sa competition, doon sa mga segment na to, ayun si Valerie, si Pampanga nangunguna din siya, si Davao Region, doon sa mga segment na yun. Ito na nga lang sa head-to-head nila Ifugao and Pampanga, sila yung nanguna. Silang dalawa yung nagtagisan ng galing. So, kung may puntos, malamang may puntos yung head-to-head, tsaka yung BWAP nila. So, kung sino man yung mga nangunguna doon, malamang yun din yung makikita natin hanggang dulo. So, si Valerie, lagi siyang on top. Tapos si Valerie din yung nakikita ngayon ng karamihan ng mga pageant pass na baka siya yung manalo. So baka si Valerie na nga talaga. Ayun, kung suswertehin, baka si Valerie nga talaga yung mananalo. Minsan, one award nakuha pero nanalo sa Miss World. Oo, minsan naman talaga. Nangyayari naman na talaga. Basta depende sa gusto ng organization. Boring ng Miss World ngayong taon. Liliit na. Hoy, hindi maliliit. Jake, yung maliliit yung mga candidates, oo, karamihan. Pero marami naman din matatangkad. Marami naman. Meron naman. Hindi pala marami. Meron naman. Yun si Quezon City. Si Ande Mesa. Kahit pa paano, hindi naman maliit. Si New York. Si Marisa Delgado. Si Lorraine Ojimba. Sila yung malalaki dyan. Malalaki. Sila yung mga matatangkad. Ilan-ilan lang din. Ayan. Kaya nga, yun nga, yung pag tinatanong ako sino yung top 3 ko, yun nga. Gusto ko si Marisa Delgado, si Lorraine Ojemba, kasi tatangkad nila. Mga queenly talaga. Ito na tayo. Nasaan na tayo? Kala ko Valerie Wayman. Valerie West. Ako din minsan nagkakamali Lagi ko yung Valerie Wayman Ano say mo kay MUPH Tarlac? Marian Arellano. Nasa ko siya. Bets so far for the Miss Universe Philippines 2026.
binabalikan ko yung ano niya, yung stint niya sa Kanlahi kasi last year pa to nanalo eh. Maaga nanalo to si Marian, 2025. Mga second quarter ata ng 2025 na koronahan at or third quarter. So binabalikan ko yung stint niya. Mukhang okay naman. Mukhang naman may ipapakita pa to. Tsaka yun nga, mahalaga, matangkad si girl. Okay din si Valerie, hindi tayo mapapahiya sa BWAP at head-to-head. Sabi ni Reynolds de las Pilipinas. Yun nga eh, kasi pagdating naman sa Miss World, kunyari si Val, yun nanalo. Pagdating naman sa Miss World kasi Hoda naman kung yung babae maliit or matangkad. Kasi 'di ba sa Miss World parang hindi naman height is might doon. Basta rumampak. Basta una, magustuhan ka muna ni Julia. Makuha mo muna ang simpatya at ang loob ni Julia. So para makuha mo yung simpatya at yung loob ni Julia, dapat ma-PR ka talaga. Yun nga, siguro dapat maganda yung advocacy mo, dapat ilalatag mo siya na maayos kay Julia para magustuhan ka niya. So, kasi Hodang maliit ka or matangkad pagdating sa Miss World, basta kaya mo i-present yung sarili mo, then okay na. Pagdating kay Val, sobrang confident kasi talaga ni Val. Yung unang-unang ganda-ganda niya. So, wala na tayong pag-aawayan sa mukha. Tapos, sobrang confident niya. Yung pag sa stage, laban na laban siya lagi. Kahit ang late-late niya, napapatangkad niya yung sarili niya. Gawa nga ng confidence niya pag nasa stage. Kaya hindi na rin talaga mapapahiya. Ito, sabi nga ni Reyes de las Pilipinas, yung BWAP niya, swak naman. Tapos head-to-head siya pa yung nanguna sa head-to-head. So may laban talaga si Val. Pagdating niya sa Miss World, hindi na rin naman na mapapahiya ang Pinas. Kaya okay na rin ako kay Val. Wala na rin problema kung si Val yan. Nasa na ako? MWP Pampanga naman, sabi ni Pusang Ina mo. Actually, lumalaban din siya. Dark horse ko nga ito, si Pampanga. Tapos ngayon sa mga segment, pumupuntos siya. So baka talagang maka-runner up or pwedeng makatisod ng corona. Pero knowing ALV kasi, ALV pageant circle, parang papunta ngayon ng ALV pageant circle sa pagkukorona ng mga girls na may hype na o may recall na yung pangalan. Sabihin na natin sikat na yung ganun. So, sino ba yung sikat sa roster? Si Valerie. Kaya si Valerie talaga yung malaki yung chance. Tapos, yun nga, nangunguna pa si Valerie ngayon. So, parang si Valerie na talaga. Dapat pwede ka palaban sa United Nations. Ganon. Sabi ni Era. Correct. Sino man ako sa MWP. 4 naman ng corona sa Miss World Philippines, guys. Huwag kayong mag-alala. So, kunyari, natisod na ni Valerie ang world. May 3 pa. Alanganin nga lang yung isang crown kasi isang crown Tourism International. Tourism International. Hindi ako sure kung Tourism International or Tourism World. Basta either doon. Yun alanganin nga lang. So, kung sino man siya, at least may crown siya. Part siya ng roster. Pero yung dalawa, solid naman yung dalawang crown kasi global yon. Yung kay TPN, 'di ba? Ano din yon, okay na pageant din yon yung kay TPN. Tsaka Universal Woman, okay din yon. So, huwag kayong mag-alala kung yung bet nyo ay hindi makakuha ng world kasi may 2, 3 na additional crowns pa. Sino daw ang bet natin? Yun, si Valerie mukhang pasok na yan. Lorraine Ojemba, Marisa Delgado, yun, Andemesa, ang dami kasi, hindi nga ako makapili. Andemesa, gusto ko rin si Davao, tsaka si Simpson, Quezon City. Ayun. Pusang ina mo! Bakit bumura? Pusang ina mo! Frontrunner na ba si Hetland? Yes! Frontrunner na yung status ni Hetland. Bakit? Kasi trending siya. Trending siya. Ngayon, laban nga siya ng mga edits. Pinagtatapat siya dun sa mga possible na contestants na pwedeng makita. Kaya, frontrunner status talaga siya. Na parang ngayon naungusan niya pa nga sa ingay yung si Imelda, 'di ba? Si Imelda yung unang pinakilala. Trend lang siya kasi may pangalan. Pero hindi siya nakikita as contender na
as in malakas na gano'n yung sinasabi. Na parang hype lang kasi nga may pangalan pero hindi yung sinasabing malakas. So parang naungusan niya pa nga si Imelda Schweighardt. Even si Ashley nanalo, si Ashley Subihano, hindi naman masyadong pinag-uusapan. Pero yung pinakilala to si Hetland, iba yung ingay na ginawa ni Hetland. Kaya yun, abangan na lang natin. Sino bet mo sa MU page Pangasinan? Wala pa akong kilala actually. Nakikita ko lang yung mga photos nila. Pero hindi ko nakikita yung movements and motions kasi hindi ko rin naman siya sinusubaybayan. Yung mismong local pageant. Yung pag may nanalo na, yun, doon na lang mag-start yung pagsubaybay natin. Doon lang natin ma-assess kung pwede. Pero, so far, wala naman kasi nagtatrend na candidates dun sa MU page Pangasinan. Kaya wala rin tayong ma-assess. Kung hindi mo pa siya titingnan mismo dun sa pages, hindi mo makikita yung bawat candidates. Kaya yun. How about Miss World Rizal Province? Ano masasabi mo? Ayun na nga sabi natin kay kanina. Kay Loreno Jimba, may chance din naman siya makakuha ng crown actually. Pero yung Miss World crown, parang 50-50 pa. Pero yung other crowns, mukhang kayang bigyan. Kasi ilan-ilan lang din naman sila dun eh, na maglalaban-laban dun sa circle. Oo, kaya nyo ni Lorraine. Tsaka personally, bet ko manalo ng crown si Lorraine. Kasi nga, kilala ko si Lorraine. Ano yung kay CJ? Eksena lang. Di ba hindi naman kinonfirm yun na sasali siya. Baka siya yung mag-host ng MGI All-Stars. Kasi after nun, nag-trending, CJ sasali ka ba? Tapos sabi, parang kinonfirm din naman CJ na hindi. Eksena lang siya. Maharot, anong bagong chismis? Walang chismis. May alam ba kayo chismis? Walang chismis. Ang inaabangan ko personally, naabangan ng lahat, ang ipapakilala ng Cebu. Kasi ang sabi daw, 2 ang ipapakilala ng Cebu. Based sa chismis ha, pero hindi ko sure. Pero baka isa lang naman. Pero sikat yung ipapakilala ng Cebu. So, sino kaya ipapakilala ng Cebu? May alam na ba kayo? April Smith, Nicole Borromeo, Maria Gigante, Lupicson. Sino sa tingin niyo ipapakilala ng Cebu? Chantal Schmed. Sino sa tingin niyo? Yung may mga alam na. I-comment niyo dyan kung sino may pinakamarami. Sabi ni Era Nicole Borromeo daw. Sabi ni kay April Smith. May nagbigay ng initials A, S, N, B. Ooh. Tapos nagulat tayo si Chantal pala, no? Ang Cebu. O kaya yung mga galing MU page. May mga girls kasi na galing MU page na hindi pa nakakapag-compete sa Miss Universe. May mga girls galing MU page Cebu na hindi pa nakakapag-compete sa Miss Universe Philippines. Like yung ibang batchmate ni Gabi ata. Ayun. So magulat tayo baka sila pala, no? Era. ASNB daw sabi ni Oyel. Let's see. Kunyari April Smith. Si April Smith, hindi ako natatakot kay April Smith eh. Kasi feeling ko natapos na yung ni April Smith, yung moment niya. Kumbaga tapos na kasi di ba 2020 MU na siya ngayon. So kung lulaban siya ngayon, parang hindi naman ako nalalakasan din sa kanya, kumbaga. Pero malakas siya dati. Nung time niya, 2016, binibining Pilipinas, akala ko din siya yung pwedeng ibigay sa kanya yung crown or pwede siya magka-crown nun pero hindi talaga. 2020, nag-Miss Universe na siya, Miss Universe Philippines. Kaya kung sasali siya ngayon ulit, parang okay na lang din sa akin. Pero hindi ako ganun nalalakasan. Pero kung siya yung makikita natin ngayon, ano sa tingin nyo? Kayo ba? Anong feeling nyo? Malakas ba? Nakakatakot ba? Or what? Same with Nicole Borromeo. Si Nicole Borromeo, if makikita natin siya ngayon, sobrang ingay talaga ng pangalan niya.
Pero nakita nyo ba siya malakas? Ano sa tingin nyo? Kung silang dalawa yung Cebu, Kung silang dalawa. Pero kung hindi, di hindi. Sabi ni Ivan, what if si Iliana or Stacey Gabriel lang ipadala sa MU? Sa MU page muna tayo mag-focus kung sino yung mananalong MU page. Wala bang pageant ng Cebu appointed lang? Wala. Wala silang pageant kasi parang yung pondo idodonate na lang. So, si franchise holder, mag-a-appoint na lang. Oo nga, less gastos naman talaga pa nag-appoint. Kailan ang reveal ng Cebu? By next week na rin yan. Wala naman akong dates din. Wala naman kasi ako natatanggap na invite. Pero, by next week na yan. Kaya nang say mo sa Miss World Ifugao, ang haba ng sinabi ko kanina. Replay mo na lang ito. Pero sure na sure, hindi naman 100%, mga 80%. It's Valerie Wayman for Miss World Philippines. May newbie po, nasa na ako? May newbie po ba na gusto sumali this year? Sumali saan? Ang newbie? Sino yung MU Page Pateros? Nagtitrending nga ngayon na may Miss Universe Philippines Pateros. Baka newbie siya. Si Pateros bumili ng franchise. So, hindi natin alam kung sino yung point niya. Sabi ni Kai, Marisa and Ann de Mesa ako for Miss World. Marisa and Ann de Mesa. Divine, Miss Isabella, tumawin niya. Dana, hindi pa naman confirm. Confirm na ba ulit? Kasi ito din yung tinatanong ko kanina, na yung nanalo sa Bambanti ay siya ang representative ng Isabela. Sino pa wishlist niya sa sumali sa MU page? Wala. Ito na nga, nakikita na nga natin yung mga candidates eh. May veterana po ba this year? Julia MP mo? Veterana. Repeater, comebacker, pag pinakilala yung iba, may veterana. Mighty Saturn. Sir, question yung Tourism International na MW Philippines po by Malaysian base? Dalawa yung Tourism International eh. Hindi siya, alam ko yung sinasabi ng Malaysian base, yun yung galing Mutya. Hindi yun yung tourism na yun. Yung dalawang galing China, yung 'di ba may isang Tourism International, yung isa Tourism World. Yun, hindi yung napanalunan ni Leren. Iba din kasi yung kay Leren eh. Sana ibigay na kay Iliana ang corona ng MUPH, sabi ni Raf. Kung sasali si Iliana. Kung sasali siya. Ayan na naman ang Tourism International, puro halos di matuloy-tuloy. Di ba may pending tourism pa nga si Michelle Arceo. Yung nakuha niya last year. Yung kay Michelle Arceo, Tourism International yun eh. Tourism International yun, yung China. China or UK base. Naman ko, nalito na ako, pero kinontent ko na yan dati. Nalito na rin ako. Sabi ni Michael Castillo, Poli na yan this year. Hindi nga kasali si Pauline. Hindi nga kasali. Sir, kung China-based ba yung Miss Tourism Queen International? Nalito na nga ako, search ko ulit mamaya. Pero may content na ako na. Pampanga Powerhouse for me, sabi ni Julia MP mo. Sabi ni Arata. Kakasawa na yung Pauline eh. Iba naman, ayan, ginagalit niya si Arata. Trutas, magkakrown ulit si Sir ALB ng tourism. Ano kasi yung tourism, pandagdag kasi siya eh. Pantagtag ng winner. May rep sa Bohol, I think if walang pageant siya na talaga. Sino? Michael Castillo, sino ang representative ng Bohol? Totga na lang talaga si Pauline, sabi ni Bray.
Sabi naman ni Mighty Saturn, may rumor, Christy McGarry daw babalik pero hindi na City ang i-represent. Hindi kasi ako naniniwala sa rumor eh. Ang dami nang na ano ng rumor eh. Like last year, kunyari, si ganito daw ang ganito, pero yung pinakilala, hindi naman pala. Diba? Yung mga rumor, ang bilis-bilis kasi pagtagpi-tagpi ng mga ano eh. Chika-chika eh. Baguio Roxy sana, sabi ni Julia. Sabi ni Tim Michael, look sa comment section ni IG ni Pauline. I think sasali na talaga siya. Alam mo, meron sa comment section ni IG ni Pauline, mga fans na nirarally siya. Kenzie, kuya, wala ata Isabela this year. Yun nga sabi ko kanina. Kaya hindi naman confirm yung nanalo dun sa Bambanti Kineso. Kasi hindi naman kinumpirma na binili nila yung franchise na nagpirmahan sila. Pero i-announce naman yan. Yes, tapos nagre-reply siya ng here ng mga MU. Yes, tapos nagre-reply siya. Baka naman ano lang, gusto lang mag-reply. Nagre-reply ng mga heart. Hanggat walang confirmation, agad di natin siya nakikita, huwag kayong maniwala. Walang sinabi na MU Pitch Isabela. Sobrang misteryosong representative ng Tacloban ng Cebu. Rachel Hoco daw, sana bumalik. Me thoughts for Allison, nabanggit ko na rin kanina. Si Allison, Ali Hetland, Pampanga, para siyang si Eloisa Howard last year. Yung kinoronahan si Eloisa Howard last year, di ba parang hype din? Or, I mean, na-hype naman talaga si Eloisa Howard. Yung hype niya noon, ni Eloisa, parang yung hype ni Ali ngayon. Ni Ali Hetland. Baka yung candidacy niya rin, parang katulad niya. Ganyan. Tingnan natin, pag nag-progress na yung pageant, kung ano yung magiging eksena niya. Kung hindi ba siya malalamon, kaya niya ba, kakayanin niya ba? Especially now, na yun nga, may mga big names na nagbabadya. So alam ko yung top 5, they are qualified na makasungkit ng crown dahil kahit di QI ka, di guaranteed. Correct, Kenzie. Ayun din ang alam ko. Oo. Tapos, si franchise holder, kunyari ako yung franchise holder, may key akong mamili kung sino. Hindi porket ikaw yung title holder, ikaw na. Kung ako yung franchise holder, may key akong mamili kung sino. Kasi minsan yun yung nami-misunderstood ng iba, nag-aaway-away. Siya yung winner ng ganitong pageant, bakit hindi siya yung pinadala? Ganon. Iba-iba yung naaway. Parang nangyari sa Negros ata. Or hindi ko alam. Sa ibang probinsya. Bakit siya yung winner ng local pageant? Bakit hindi siya? Kasi si franchise owner, si franchise holder, may key naman talaga mamili. Kasi siya yung bumili ng franchise. So, ako yung mamimili kung sino yung gusto kong ipadala. Unless may rules kayo dun sa pageant nyo, sa local pageant nyo na ang mananalo dito ay siya magiging representative ng chuchu. Pag cleared yung instructions, yun, doon kayo magwelga kasi sinabi nyo sa instruction kung sino yung mananalo siya. Pero pag yung may mga may-ari ng mga franchise na yan, sila yung may karapatang mag-appoint. Kunyari ako, bumili ko ng franchise dito sa lugar namin. Walang makikialam sa akin kung sino yung gusto kong i-appoint kasi ako yung naglabas ng pera. Unless sinabi nyo nga dun sa pageant nyo na clear yung instruction kung sino yung mananalo, blah, blah, blah. Sabi ni Bri, gulatan na lang daw sa contract signing. Okay, gulatan na lang daw. Julia MP mo nagpaparamdam na si Stacy. Confirm na yan si Stacy. Kinumpirma. Ako yung nagkumpirma. Hindi ko nakikita na magiging MU page si Pampanga. Face card wise, height lang ata Sabi. Ayun nga, kaya abangan natin siya pag pag nagra-run na yung pageant. Tapos tingnan natin, yun. Neo na, Sandrine for MUPH Isabela. Muntinlupa for Supra na.
Si Adela Marshall para siyang si Kayla Carter. Yung candidacy niya parang Kayla Carter. If mag-comeback, who's your MU, Iliana or Pauline? Iliana. Thoughts on Lorraine Ojemba? Carmel, ang haba rin ang sinabi ko kanina kay Lorraine. May chance si Lorraine for me. Malaki yung chance niya. Kung sa Miss World Crown, hindi malaki yung chance niya, pero sa other crowns, malaki. Pero kung siya yung magmi-Miss World, wala naman din akong kung siya yung mag-Miss World, hindi naman malaking kaso sa akin. Kasi nga, bet na bet ko din si Lorraine. Malaki rin ang chance niya kasi nga black siya. Baka mali nyo si ALV, toyoin. Mag-corona tayo ng black kasi nag-corona ng black yung ibang pageant. Diba? Siya yung binigyan ng corona. Palaban din si Lorraine. Oriental Mindoro for Miss World, sabi ni Nixie. Adela is Barbie like Atisa. Iba naman sana this year, sabi ni Omi. Correct. Wait lang Is Atisa deserve the wrong spot? Anong is Atisa deserve the wrong spot? Mag-move on na tayo kay Atisa, 2026 na. May nakabili naman sa Miss Universe, wala pa. Sa Umi, move on na tayo kay Atisa. Para bumabalik na yung 2023 glow ni Yana, sabi ni NJC Shop. Sabi naman ni Nick Safe, sumali sa Pauline at Iliana, sino manok mo? Iliana nga. Meron bang sasaling BBP Queens? BBP Queens, meron nga. Teka lang, re-reply lang ako. Dahlia. Gusto mo si Dahlia. For me, hindi pwede kay Hetland ng MU. Go for her for Supra. Kung sa Supra, malakas din yung chance niya. Kasi nga, Supra prototype. Pero okay na ako. Na kung magmi-miss you siya. Kasi laro-laro na rin naman ang miss you ngayon eh. Hindi magpadala ka na lang ng swak na swak talaga yung nakakasindak ganyan. Pero syempre, dahil nga MUPH ang pinaglalabanan nila, alam nyo naman sa MUPH kung sino yung deserving talaga, laban na laban, yun yung nananalo. Kailangan pa rin talaga nila mag-perform sa MUPH way. Ifugawar Manila for Miss World 2026. Wala akong bias ngayon sa Miss World, pero dahil pinapapili mo ako Ifugawar Manila, Ifugao. Thoughts mo kay Pampanga in MWPH? Hindi ko siya nakikita pang crown winner. Pang dark horse, ganyan. Ano masasabi niya sa Miss World Oriental Mindoro? Wala ring recall sa akin, Nixie. Opinion mo po kay Jarina, ang nag-trending po siya dahil rumored for BB. Trending ba? Kung gusto niya magbinibini, edi go lang. Sabi ko nga kanina, may tanong din niya kanina eh. Habang bagets pa, go lang ng go. Katrina Johnson pang international talaga. Katrina Johnson pang international talaga, no? Yes. Sana nga makuha niya yung crown eh. Pampanga bagay sa Cosmo, sabi ni Julia MP mo. Ay, gusto siya mag-Cosmo. Bagay sa Cosmo. Ewan ko, tingnan natin. Hindi ko pa siya tingnan natin kung paano pag competition na.
Si Katrina Legado, malakas ang laban sa Miss Supra. Okay. Love na ba natin ang Cosmo? Love na. Bumalik. Ay, hindi pa. 50%. Bumalik ang amor. Kasi, baka pinakitaan lang tayo during last year. Pero, nakuha naman niya yung simpatya. Diba parang fair ang naging decision. Kaya, mahal ulit natin ang Cosmo. Pero, ewan ko, tingnan natin this year kung ano yung magiging atake nila. Di pa kasi hindi na nanalo ang Philippines, sabi ni Mashlate. 2 edisyon pa lang. Pangalawang edisyon pa lang nila. Okay na yun. Kapag nanalo ng Pinas sa Cosmo, may follow ko ang page nila. Pangalawang edisyon pa lang. Pangatlo pa lang ngayong taon. Basta yung US, okay ako kay US. Yung nanalungan kasi deserve niya. If sumali si Winwin at si Iliana, if sumali si Winwin, si Iliana daw ang manok niya. Sino yun? Sabi ni Maharot, baka inuuto lang tayo ng Cosmo. Baka. Ano po say mo sa Queen Isabella? Wala. Charot. Si April Smith sa Buma. Hindi pa nga confirm. Maya pinaglololo ko lang kayo mga nakikita nyo mga ini-initials. Wala naman nag-confirm pa, diba? Chos, hello. Chos, hello. Sabi ni Bri, kasing amat sana ni Chelsea yung next Cosmo. Kasing amats ni Chelsea. Sino nga kaya siya? Manabi daw si Buwana magkakampit ng MUPH this year, sabi ni Roar. Dalawa nga ni. Dapat magaling mag-debate yung ibabadala sa Cosmo, sabi ni Thea. Basta nakakapagsalita. Hindi na ako kumbinsido sa basta magaling mag-debate, com skills. Bahala kayo dyan. Basta sa akin matangkad, maganda, malakas ang appeal. Kasi madali naman sa atin magsalita sa Filipino. Lahat lang yung mga Filipina candidates natin, matatalino yan. Kailan kaya sasali si Gabby Garcia sa MUPH? Pag artista, yun na lang si Gabby. Okay na ako doon. April at Nicole siguro, sabi ni Roar. April at Nicole. Hindi ba titahan na si AS? Yun nga, Maharot. Yun nga din kanina. Kaya nga kanina may nagtatanong ano daw thoughts ko kung si AS, yung Cebu. Sabi ko, hindi rin naman ako ganun kasi nga, parang feeling ko natapos na din yung time niya. Yung laban na time niya. When po start ng MUPH? By February. Tsaka deserve naman ni USA manalo. Posible na ma-promote din sa USA ang Miss Cosmo, sabi ni Ivan. Totoo. Kung sa Puerto Rico gaganapin ng MU 2026, si Krishna or Iliana talaga ang swak for me. Doon ako sa Morena. Pero maraming baguhan ngayon Minsan nakakasawa din yung mga mga paulit-ulit. Yung gusto ko makita ng mga bago. Mga bagong mukha sa international pageant. Sana sa Thailand ulit. Thea, wala bang update? MJ All-Stars, walang update kung kailan yung final date nung finale nila or kung kailan mag-start yung mismong pageant duration. Pero as of now, nagpo-post pa rin naman sila ng mga confirmed delegates. And recently, mga China, may Mongolia. Yan, pinopost nila.
May pa daw. Ayun, May. Pero hindi pa naman siya confirm. Sinabi nila by May, pero hindi naman kinonfirm yung dates. Baka mausog pa. Sabi ni Roar, wag naman sana sa Thailand ulit na promote na ang kagandahan ng Thai. Dapat not famous country ang host. Gusto mo yung not so famous country. Ang problema kasi, sa not so famous country, hindi sila interesado. Or walang budget. Kasi yung Thailand, interesado sila. May pera, may budget. Kaya nagiging posible yung hosting. Pero itong mga country na, kahit ako gusto ko rin yung mga not so famous country, mga kakaibang bansa, gusto ko yung mga Europe, yung mga kakaibang bansa, yung mga hindi pa masyadong naririnig. Ang problema, budget, walang pera, o kaya yung restrictions ng mismong bansa. Wait lang Kung not so famous country, magkakaproblema katulad ng Miss Planet International. Yes, possible. Yung mga restrictions nga kasi. For example, Uganda, not so famous. Yun nga, yung maraming restrictions, safety, ganyan. Tsaka budget constraints. When was the last time ginawa ang MU sa Europe? Russia pa nga ata 2013, tapos ang Russia, hindi mo pa siya considered na Europe talaga. Parang Eurasia siya na continent. Pero yung Europe, mga 80s pa ata. Yung mga Greece, Spain, ganyan. Chris McGarry kaya for MU 2026. Kung kaya niya. Pero hindi kasi ako fan talaga ni McGarry pagdating sa Miss Universe Philippines. Pero kung siya yung nandyan, go na ako. Pero hindi ako yung talagang addict na, please, McGarry na. McGarry, please. Hindi ako yung ganun. Miss Universe Philippines 2025 daw Puksaan. Tapos 2024 Bardagulan. 2026 hindi ko alam. Sabi ni Roar, for me, Allison talaga yung sa malakas this MUPH. Sabi ni Queen Imogen, sasali po ba ulit si Eliana? Hindi. Hanggang wala nagkukumpirma, hindi. Sabi ni Angelo, hello, Jello, Pampanga, babe, malakas. Yes. Jerome Nicole Borromeo naman daw. Sabi ni Matcha Latte, baklaan daw ang 2026 MUPH. Galit na si Bri. Tama na si Iliana. Tama na daw. Sabi ni Bri. Maharut. The last time Miss Universe was held in Europe was for 1973 pageant in Athens, Greece. Yan yung nanalo si Margarita Moran. 1973 pa. Ibigay na sa Pampanga to. Sabi ni Daisy, ibigay na sa Pampanga to kung Dark Horse ang hanap nila. Ay, hindi na Dark Horse. Dark Horse ba MWPH? Ang pinag-uusapan natin. O sige, Pampanga, Dark Horse. Pero kung MUPH, hindi na Dark Horse sa Pampanga. Baka nagulat si Nicole B. Contract signing. Ooh. Sino routing mo sumali ngayon ngayong year sa MUPH? Wala po. Wala pa akong routing. Kung sino lang makita natin. Ayun nga, may Bea Milan with Dworsky pa nga. Hindi pa nga natin natatackle si Bea Milan. Confirm na yun si Bea Milan. Feel ko talaga may gugulat sa contract signing like Atisa. So, gaganapin daw ang MU this year. Wala pang confirmation. Kuya, gusto mo ba ulit yung Mythical 5? Kuya, gusto mo ba ulit yung Mythical 5? Sino ba yan? Si ano yan? Iliana, si Atisa, si Winwin Marquez, Chelsea Fernandez. Sino itong Mythical 5? Chelsea Fernandez, tsaka si Kat Legado. Meron ba yun ngayon dito? Kasi wala pa. Meron ba?
Hintayin natin yung mga big names na magre-reveal by next week or by next week. Then tingnan natin kung mabubuo yung Mythical 5 like last year. Mythical 5. Um, Mas na-excite ako daw sa MU page kaysa sa MU, sabi ni Roar. Mag-crown kaya sila ng new face, sabi ni Daisy. Kung laban na laban si New Face, nagawa nila yun ng 2024. Ba't hindi nila gagawin ngayon? Diba? Sino po wish mo? Wala nga akong wish, Jerome. Risk talaga ang New Face. Risky siya pagdating sa MU. Yun yung sinasabi. Pero, yung MU kasi ngayon parang wali-wali na din eh. Parang laro-laro na lang eh. So, feeling ko hindi na siya risky. Ayun. Feeling ko kung may kailangan tayo mag-focus sa Miss World. Or even supranational. Or even Cosmo. Ayun. Or, hindi grand. Si Alatea Rodriguez Pambata ng Bulacan. Hindi ko kilala. Grand na lang sino? Grand. Alay. Magiging dakilang alay. Wish. Herly Nicole Budol. Let's support Katarina Legado for Miss Supranational. Sabi ni Matchalate. Joshua Taguike. Hello. Stacy Gabriel naman daw siya. Matcha Latte, Michelle D. Ayaw pa talaga magpahingayin si Michelle D, ha? Sana magkakaroon na daw si Ande Mesa, sabi ni Omi. Sana Joy Barcoma na sa Grand, sabi ni Bray. Hindi pang Grand si Joy eh. Guys, yung physique yung physique ulit ng babae, yung hinahanap sa Grand. Pero kung gusto niyo naman maging alay si Joy, hindi kayong bahala. Sa matcha latte, for Cosmo naman, alam ko, kaya nyo nararali si Joy kasi makuda, declamation, gano'n, yung gusto nyo. May hinahanap ata silang physics sa Cosmo kasi. Di ba, una nga si Tata, yung ganung akala natin si Tata, yung mukha ng Gigi Tata. Akala natin gano'n. Pero ngayon parang hinahanap nila talaga yung matatangkad pa din eh. Though malaking babae si Tata, matangkad siya. Kung ikukumpara mo siya kay USA, same sila ng physique eh. Matangkad, mahaba ang liig, mahaba ang galamay. Ganun ata ang gusto nilang physique sa Cosmo eh. Tapos, sa kabilang banda, syempre, nakakapag-declaim din. Nakakapag-declamation. Or yun nga, kuda. Kaya, mauuna pa rin talaga yung physique ng babae kung hahanap ka pagdating ng Miss Cosmo Girls. Second na lang yung nakakapagsalita. Kasi lahat naman yan nakakapagsalita eh. Yun. Kaya hindi ko rin masabi. Basta kung susumahin, gusto nilang lahat, modeles. Mga modeles yung mga girls, Supra, Miss Universe, Miss Grand, mga modeles. Ngayon kung walang height, kung maliit, Miss World, Miss Earth, pwede. Mukhang doon lang sila tumatanggap talaga ng mga maliliit. Sali pa raw sa Herlian kung may pabahay at lupa na prize. Practical. Eliana, pwede din sa Cosmo Product sa bakla. Ayun, yung ganun. Yung ganun ang beauty nga, yung mukhang Vietsin eh, mukhang bagay sa Cosmo eh. Baka ganun ang gusto nila pagdating sa Philippine Delegate. Angelica Lopez, but for MGI. Celia Rodriguez, hindi ko kakilala siya.
Ano kaya yung sinabi ni Colby kay Diva Star? Parang magre-represent siya ng Cebu. Let's see. Miles Schwartz. Overage na ata si Eliana sa Cosmo. Hindi ko lang sure. Hindi ko sure. Pero yung sa roster ngayon, gusto ko nga si Ashley Subihano for the Cosmo. DC ilaban second round sa Supra. Ilaban second round sa Supra. Kaya na yan ni Kat Legado. Kaya ni Kat Legado yan. Manalig tayo kay Katrina Legado. Super Pau, ikaw pala yan. Pa-shoutout na lang daw po. Shoutout kay Super Pau. Ang napaka-pogi. Naka-isang oras na ako. Mukhang wala na rin naman kayong sasabihin. Kylie Versosa, what if sumali siya? Pagpahingahin natin. Utang na loob. Pagpahingahin na natin. Ang dami nang na-accomplish ni Kylie after ng kanyang pageant stint. Ang galing-galing niyang artista, actress, in demand na mga ambassadress, in demand na commercial model, ganyan, celebrity. At dami niyang accomplishments after ng kanyang pageant stint. So, okay na. Si Karen Galman po ay masaya na sa kanyang buhay outside the Philippines. Wala na rin yan ba? Pagpahingahin na rin natin. Si Flamara yun, pwede yun sa pageant. Oo, si Faith. Oo, pwede. Kahit nga pang MCI, pwede yun eh. Hulmang MCI yun eh. Angelica Lopez daw pang MCI All-Stars. G. Tyra. Si Tyra. Nakadeak yung Instagram ni Tyra eh. Tyra Goldman ba, Makarut? Nawala na rin to bigla eh. Nagdeak nga to ng IG eh. Uy, salamat sa gift. Hevelak. O siya, nakaisang oras na ako. Babalik ulit ako bukas. At magkita-kita ulit tayo bukas. Maraming salamat. Bye. Happy Friday. Good night. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.